Welcome to Donmar TV News Channel. Grabe guys, grabe. Matindi itong pag-uusapan natin ngayon. Di ba kilala nyo itong si Sas Rogando? Sa SMNI, di ba? Journalist ito. Ito rin ang nag-panelist ng SMNI debate, no? No, ni Bongbong Marcos. Supporter ito ni BBM eh. Supporter ito ni Bongbong Marcos. Pinastos ng isang organisasyon. Pinastos at ang sabi ni Sas Rogando, hindi makatao ang ginawa sa kanya. Okay, alamin natin ang kabuuang storya na yan. Pero bago natin yan alamin, mag-like muna sa ating channel, sa ating video. Like. Okay, tapos na. Like. Okay. Para kakalat ito sa ating algorithm ng YouTube. Importanteng mag-like tayo and share. Okay? And subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell so that you will be updated ng mga videos na kagaya nito. Subscribe na rin. Subscribe. Okay? Madali lang yan. Okay. Ito na nga ang nangyari ni Sas Rogando, guys. Naging speaker siya sa isang school. Okay? Ang nangyari, yung school na kanyang in-invite siya to be the speaker of sa isang graduation ay nag-rent ng venue sa kanilang graduation. At yung nag-rent, no, church affiliated, doon binastos si Sas Rogando. Okay? Babasahin natin ang kanyang post sa Facebook para malaman natin ang buong detalye nito kung papaano siya binastos na hindi makatao ang pagtrato sa kanya. Okay? Meron itong video rin. Meron itong video na ipapakita ko sa inyo kung paano siya binastos. Okay? So, ito yung official page ni Sas Rogando for the motherland. Okay. What hate can do to you? Ito yung main title ng kanyang post sa Facebook ito ha. Last night, Church of God, Dasmariñas. Nangyari ito sa Church of God, Dasmariñas. Ito yung venue na nirentahan ng paaralan na naging speaker siya. Last night, Church of God, Dasmariñas ordered Southern Philippines Institute of Science and Technology to change their graduation guest speaker. The Church of God doesn't want me to speak to the graduation of students renting their venue because I am a woman of transgender experience and that I am a BBM supporter. I was double cancelled. Okay, kinancel siya bilang isang transgender at kinancel siya bilang BBM supporter. Oh, grabe, pambabastos. Itong Church of God na venue ng Church of God, nirentahan ito ng Southern Philippines Institute of Science and Technology in which graduation dito sa paaralan na speaker, graduation speaker itong si Sas Rogando. Ang sabi ng Church of God, which is yung venue lang sila, nirentahan lang sila sa venue. Ang sabi ng Church of God, palitan nyo yan ng speaker nyo. Papalitan raw itong si, nangingialam, rumirenta lang ng, yung Southern Philippines, rumirenta lang sa venue ng Church of God. At sabi ng Church of God na organization, palitan nyo yung speaker na yan. Oh, ayaw siguro nila ni Sas Rogando kasi number one, transgender, supports transgender. Pangalawa, BBM supporter pa. Grabe. Ganyan. Ha? Church of God pa yung pangalan nila. Tapos ginanyan nila si Sas. The university pushed through for me to speak. So yung Southern Philippines Institute, talagang gusto nila si Sas Rogando na siya yung speaker sa kanilang graduation. So, pinush talaga. Kasi venue lang yan eh. Nirintahan lang yan ng Church of God na venue, di ba? Walang kinalaman yan ng Church of God. Okay? The university pushed through for me to speak.
even if the Church of God threatened that they will turn off the lights and sound system and that they will not allow the graduation to finish. Nag-threatened itong Church of God sa Southern Philippines Institute of Technology, Science and Technology. While I was speaking, okay, so ni-push through, no, sa program. Nakita, ano na siya, para bang the Church of God venue allowed Sas Rugando to be the speaker of Southern Philippines Institute of Science and Technology, basta hindi daw mag-speech itong si Sas Rugando tungkol sa transgender. Ewan ko ba kung ano ang hiling ng Church of God. While I was speaking, the Church of God fulfilled their threat. Yung threat ng Church of God, tinutuhanan nila. Here's the video of how things unfolded and very touching gesture of students who lit up the hall with their phones as the Church of God drowned them in darkness. Imagine ha, nag-speech siya, in the middle, tinurn off yung microphone, tinurn off yung lights, ganun sila kabastos kay Sas. Well, she was speaking in front of the students. Ang nangyari, yung mga cellphones ng students, inilawan si Sas para makita siya. Si Sas, linakihan niya ang boses at nagpatuloy sa kanyang speech. Very touching talaga, guys. Okay? Yung ano ko nga nangingilabot nga ako sa nangyari. Ipapakita ko sa inyo yung video. Grabe yung students. At yung paaralan na Southern Philippines, talagang mahal nila si Sas Rugando. Okay? So, panoorin natin itong video na ito. Ang the real video. Marami kasing naka-video sa pangyayari. Okay? Panoorin natin kung paano binasto si Sas in front of the stage. Play natin ang video. Thank you. Courage. Dear graduates, that's the beginning and end of everything in your life. Courage. And it is just appropriate that I will interrupt ha. Ito, nag-speech na siya dito. Yung venue na yan ay Church of God. Nirentahan ng Southern Philippines Institute of Science and Technology. Nag-rent, yung venue ha, nag-rent lang sila, yung Southern Philippines. Ito yung ginawa ng Church of God. Venue ha? Venue lang sila. In my speech today with that word because of two important reasons. One, there can never be resilience in the face of adversity. And without courage, I wouldn't be here today. Maybe some of you already know that I was supposed to be the speaker of the graduation of your university for the entire day. But I was informed last night that some powerful forces threatened your university, that you wouldn't be able to use this venue if I would be the guest speaker. It was less than 24 hours when they made that threat. And throughout the day, they... Okay, again ha, yung threat ng Church of God, wala pang 24 hours. So itong Southern Philippines Institute of Science and Technology na nakabook na itong si Sas Rugando na mag-speech, so nabigla sila. Hindi ganun ka dali maghanap ng speaker ng isang graduation. If the Church of God sinabi nila ahead of time, baka yung Southern Philippines ay naghanap ng ibang venue. Ngunit, wala pang 24 hours, nag-threaten na sila na hindi si Sas ang speaker. No? Kaya if only malayo pa yung threat nila, they could have changed a speaker
kung tutuloy sila sa pwesto ng Church of God, or they will find another venue. Find another venue or find another speaker. Dalawang option ng Southern Philippines of Institute, di ba? Ngunit, hindi sila nakapag-ready kasi wala pang 24 hours, threatened na sila na ganun ang gagawin nila kay SAS. Keep on threatening Grabe. your university. That they would turn off the sound system and then they would ask everybody out if I would continue to speak. So may I ask everyone to give your university a big round of applause. Because it has shown what resilience is in action. So may I continue without the mic being turned off? Looking back, the end of every decade of my existence Ito na. has been marked by great changes that carried my life into a new chapter. I have always believed that things happen out of necessity, steered by the invisible hands of fate. At 19, I started to become a transgender activist. At 29, I Ayan. uprooted myself from the Philippines. Tinurn off na, ha? Yung mic tinurn off, yung ilaw tinurn off. Ganun ka bastos ang Church of God. And moved to the Netherlands. Yung word na Church of God, palitan nyo yan, nakakahiya. And began my study in international relations and law at Oh, Leiden ayan, pinatuloy niya yung speech na yan, ha? Tinuloy niya. Yung mga students, tingnan nyo yung gagawin ng students. University College. And as I turned 39 last year, Oh, yan. Grabe. Oh, tingnan mo yung students. Tingnan mo yung mga estudyante, oh. Nag-support talaga kay that SAS. they were preceded and aided by experiences of great love and brush with death, figurative or metaphorical. At 18, I committed suicide by heart. As my body was feeling numb and cold, my R's popping, making me hear a very high-pitched sound, akin to the sound of a flat line. A force radiating from within me made me struggle out of Grabe. it. After I successfully got myself out of the bedsheet laced with wires, I heard a voice emanating Kawawang kawawa si SAS. Grabe. from within me. Use your life to make a difference in someone's childhood. I don't know where that voice came from. Pinalibutan. Maybe it's from Pinalibutan God, ako. from my ancestors, from my higher self, from whatever of whomever. That voice perhaps is what Martha Graham once called a blessed unrest that keeps us marching Maganda pa naman yung speech ni SAS. and make us more alive than others. That voice kept me going on. And that voice became my motivation to keep on striving. And whenever I feel giving up, I am reminded of that moment when my mother asked me to choose at the age of 18 between staying and leaving her nest. I chose the romantic choice over the practical one. Staying meant everything would be provided to me, but I had to live as a guy. Living meant living as a girl. And I think everyone knows what happened. I am here in front of you as a testament. I am here in front of you as a testament that you can triumph
over any adversities in your life, because you are a wonderful human being. Because inside of you is an unrelenting courage that would stand up to anyone. Napaiyak si Sas. The path ahead of you might be so overwhelming that it paralyzes you. That's why you must approach your life as if it's such a game that you play. Take your time to learn the rules, then skillfully break them, so you could have the breakthrough that the dream that lives inside you needs in order for it to forget the fetters of your self-doubt. As you look at your diploma today, please remind yourself that you are not, that piece of paper is a milestone. Grabe guys, oh. I think ito, ano ito sa Church of God? Tauhan ito. Wala, kawawa naman yung mama. Pero I think, ano lang yan, inutusan lang yan siya. Napaalisin na si Sas. As you look at your Wala talaga, bastos talaga. diploma today, I would like to look, I would like you to look at it, not just a piece of paper, but it is a testament of the hard work of your parents, the patience of your teachers, and your endless journey to being and becoming. Sir, You would have to namin alam drag me kung anong out of nangyari this if you would like me out. but just we are supporting, sir, the guest speaker. You're only renting this car. Pinastop na si Sas talaga. Sir, sana ganun din ang ginawa nila sa amin. You're only renting this place. Sir. Right? Ganun din, sir, ang ginawa sa school. Nagkagulo na. Ang shout ng mga students, respeto. Respeto, yan ang shout nila. Sino pamatay na ilaw? Grabe. Finish your speech, ma'am. Wala talagang respeto yung venue. Yung pangalan nila, Church of God. Church of God pa naman. Ha? Church of God. Pero yung trato sa kanila ni Sas, demonyo. Hindi ito Church of God. Church of demonyo. Ano ka nang first time ko to nakita yung video Okay, please, show them respect. Okay. Kawawa talaga si Sas. Sir, may I ask, this is Sir Clemente, the events coordinator. We need to respect our guest speaker. I would like to ask po the management of CLG, please, patapusin lang natin siya and then we will continue po the proper program for this graduation. We have 970 students in commencement exercises. Hindi po pwede naming hayaan yung mga magulang na nasa likod at mga batang ito na hindi matapos sa kanilang graduation rites. Para po maging effective ang graduation nila, kailangan po itong tapusin. Please, please, please po, please po. Salamat po sa inyong lahat. Mahaba pa sana eh, tapusin ko na. Yung speech niya, sabi niya mahaba pa sana pero tatapusin niya parang iwas na sa gulo. Dear graduates, Makinig na lang guys, makinig.
Destiny may be written in the stars, but it's what you do with starlight that turns destiny into reality. You are made of stars, a point in infinity, a moment in eternity. Inside of you is the spark of divine will. So live your lives. So live your lives as a monument to your souls. Always say a prayer of gratitude. Be in love with light and life. Today is just another chapter of your love story with life. And what will keep you living through the next chapters of your life is courage. Maraming salamat po. Bravo. So ayan, pagkatapos ng video na yan, ewan kung ano nangyari na dito. Ha? Skip natin. Po, hindi ko alam kung matutuloy pa in the rest of the program. But, excuse me po, but it's up to the COG if they... Imagine ha, hindi na matutuloy ang kanilang graduation. Yung graduation rights nila, hindi na matutuloy. Dahil enough na yung ilaw at yung electricity ng venue. We're going to turn on the lights and the microphone for the rest of the ceremonies inside the commencement exercise. It's up to them. Kung hindi po, I don't know what to do. So, I don't know, hiltong-lito na rin si Sir Clem. But still, I'll keep smiling because that's life. So, ayan, nagtatapos yung video, guys. Hindi ko alam kung natuloy ba ang kanilang graduation o hindi. So, ang point ko lang dito is, yung ginawa ng Church of God. Hindi na Church of God yung tatawag natin sa kanila. Church of ano ba yung tatawag natin sa kanila? Pastos eh. Pinastos talaga nila si Sas. Kung ayaw nyo si Sas as speaker dahil supporter ito ni BBM at transgender ito, nag-support ng transgender, kahit konting respeto naman, venue lang naman yung nirenta sa inyo. Or you could have denied, hindi kayo nagpa-renta ng inyong lugar dyan sa Church of God. Diba? Yun lang kasimple. Ba't kailangan nyo pang ipapatuloy ang speech ni Sas at saka babastusin? Diba? You could have tell the ahead of time na hindi na natin ituloy. Grabe naman, nangingialam kayo. Yung venue lang naman yung nirentahan. No? Kung matatandaan natin, ito talaga si Sas kasi prangka ito na pagkababae. No? At saka very intelligent, full of courage ito na babae. So, yun guys ang nakakalungkot na balita tungkol. Merong mga taong ganyan na mag-cancel ng isang tao dahil hindi magkapareha ang mga opinion ninyo. Yan yun na hahantong sa kawalang hiyang gagawin nila. Okay? So, I will be updating you kung ano ang mga sasabihin ni Sas tungkol sa nangyaring ito, no? Mag-upload ako ng video again about this update ni Sas, no? So hanggang dito lang muna yung video natin. Gagawa ako ng ibang video sa update nito. Okay? Kawawa itong si Sas Rogando dahil supporter ni BBM. Okay? So hanggang dito na lang itong video na ito. Don't forget guys, mag-like muna. Yung hindi pa naka-like, then subscribe to my channel Donmar TV and hit the notification bell so that you will be updated with my next video. Okay? So see you in my next video. God bless everyone. Mahalin natin ang Pilipinas.